Lahat ng awit sa mundo di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Dumating na po ba sa antas ng buhay ninyo, nabibigay na kayo o susuko na? Dahil ang akala ninyo, wala nang pag-asa. Kaya depressed, stress, at hopeless na. Kung ikaw yan, para sa iyo nga ang mensaheng ito. Hayaan mong mangusap ang maikling mensaheng ito ng Panginoong Sus ang tanging pag-asa mo. Tayo muna ay manalangin. Napakarami na po namin pinagdaanan sa buhay. At ngayon kami ay nasa kalagayan na tila ba wala ng katapusan. Hindi pa nga po nalulunasan itong karamdaman ay may nagbabadya pa na kahirapan at kaguluhan. Hayaan po ninyo, Ama, na tumingin kami sa Panginoong Sus na siyang tunay naming pag-asa. Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa mga may kabansahan. At kung meron man sa mga nanonood ngayon ang may karamdaman, hayaan po ninyo Santong Espiritu na tularan nila itong tauhan sa aming mapapakinggan. Gumawa po kayong himala sa bawat isa na nanonood, nakikinig at umaasa. Sa pangalan po ng Diyos ng Himala, ang Panginoong Sus, ito po ang aming daing. Amen. Kagagaling lang nila sa Genesaret ng Panginoong Sus matapos palayain ang isang lalaking sinaniban ng napakaraming demonyo. Umalis siya dito at bumalik ulit sa kabilang ibayo sa Capernaum. Ang pangyayari sa kwentong ating matututunan ngayon ay hindi bida, kundi extra lang. Pero dapat natin malaman na ito ay pinahalagahan pa rin at binigyang panahon ng Panginoon. Kahit nagmamadali ang tatay na sumundo kay Jesus. Basahin ko po lamang ang teksto na pagbabatayan ng mensahe. Ito ay meron sa Mateo chapter 9, 20-22, Lucas chapter 8, 43 hanggang 48. At ang teksto po na aking gagamitin ay nasa Marcos chapter 5, verse 25 hanggang 34. Ito po ang Filipino Standard Version. Kabilang sa naroon ang isang babaeng 12 taon na ang dinudugo. Maraming hirap na ang kanyang dinanas dahil sa maraming manggagamot. Naubos na niya ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit sa halip na gumaling, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman.
Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa karamihan hanggang makalapit sa kanyang likuran at hinawakan ang damit ito. Ganito ang nasa isip niya. Tiyak na gagaling ako, mahawakan ko lang ang kanyang damit. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't lumingon siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humawak sa damit ko? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong sinisiksik kayo ng maraming tao. Bakit ninyo itatanong kung sino ang humawak sa inyo? Subalit tumingin pa rin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang humawak sa kanya. Dahil alam ng babae ang nangyari sa kanya, nanginginig siya sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa sa harap niya at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, ginagaling ka ng iyong pananampalataya. Lumakad kang payapa, tapos na ang iyong pagdurusa, magaling ka na. Marami ang gustong gumaya sa Panginoong Jesus. Kahit pa hanggang ngayon, walang maaaring tumulad sa Kanya. Kaya kung hindi ka kay Jesus lalapit, ang buhay mo ay sadyang kahit pait. Ulitin ko, kung hindi ka kay Jesus lalapit, ang buhay mo ay sadyang kahit pait. Kailangan natin ang Panginoong Jesus. Our confidence must always be in Christ and in His abilities. Whenever we think that we can, we usually end up failing. Sabi ni A.W. Tozer. Ano ang kalagayan ng babaeng may karamdaman? Nasubukan ko po na mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan. Ito pong picture ay last year sa Pampanga. Katabi ko si Brother Cedric. After ng session, mga 5 to 10 minutes, kang kukuhaan ng dugo. Di ka muna papatayuin dahil nakakapanglambot din. Isang bag lang, 450 cc ang binawas sa amin. After 3 months, pag healthy ang donor, pwede ulit magbigay ng dugo. Dahil ayon sa pag-aaral, naka-replenish na ulit ito. Paano po itong babae sa ating kwento? 12 years nang dinudugo. Ito po ang kanyang kalagayan. Sa verse 26. Maraming hirap na ang kanyang dinanas dahil sa maraming manggagamot. Naubos na niya ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit sa halip na gumaling, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Una, maraming hirap na ang dinanas dahil sa maraming manggagamot. Nakikita ko ang aking mga kasama sa bahay na babae. Kapag sila ay dinudugo or dahil sa monthly period, nahihirapan at namimilipit sa sakit. Dahil ilang days na itong sumasakit. Pero next month, na ulit ito aatake pag dumating uli ang kanilang dalaw. Itong sa babae, sa kwento, hindi buwanan ang pagdurugo niya, kundi madalas. Sa dami ng doktor na tumingin sa kanya, marahil naikot na niya ang buong paligid. Natignan kaya siya ni Dr. Lucas. Kung sakali man, hindi rin siya napagaling. Naubos na ang ari-arian sa pagpapagamot, yan ang pangalawa. Lahat naman gustong gumaling sa karamdaman, di po ba? At sa totoo, ang mga nasa probinsya ay ibinebenta ang kanilang kalabaw at lupain para lang gumaling. Minsan, kahit may kaya sa buhay, ay naghihirap dahil sa pagpapagamot. Mahal kasi magkasakit, sabi ng TV commercial. Nauubos din ang ipon para lang sa pagpapagamot. Kaya tuloy nanghihiram ng pera sa mga kaibigan. Merong magpapahiram at meron ding hindi. Yung inaasahan mo minsan natutulong, sila pa yung hindi. Pakinggan niyo po ito. Some people aren't loyal to you. They are loyal to their needs of you. Once their needs change, so does their loyalty. At ang pangatlo, lalo pang lumala ang karamdaman. Naubos na ang kayamanan, pero di pa rin nakuha ang kagalingan.
Bagkus lumala pa ang karamdaman, lalong pahirap ito. Imbis na bumuti, lalo pang grumabi. Naalala ko may nagsabi, kung hindi lang sana na operahan, buhay pa sana. Itong mga nakaraang linggo, nabalita na patay na si Kuya Eddie. Hindi ka na makapagsusumbong sa kanya at sasabihin, napakasakit Kuya Eddie. Si Lloyd Del Socorro, ang sabi niya, Lord, just give me some air lang. I'm willing even to give up all of my properties. Everything. Para lang mabigyan mo ako ng hangin. Para makahinga ako ng maayos. Para lang makapagpaalam ako sa kids ko. Ito po ay COVID-19 patient. Yung mga matigas ang ulo dyan, umayos kayo para di kayo maging ganito. Ang Bible po ay nagbigay sa atin ng babala na huwag magpapagamot o sumangguni sa mga ipinagbabawal nito. Makikita po natin iyan sa sulat ni Moises at Pablo. Mapapasama lang lalo at lalala lamang ang karamdaman. Madadagdagan pa ng spiritual pain aside from physical pain. Pakinggan ito. Huwag ka nang magpalingon-lingon, kundi dumiretso ka lang sa Panginoon. Dahil si Jesus ang tanging pag-asa. Bakit ang Panginoong Jesus ang tanging pag-asa? Una, nasa Kanya ang kagalingan. Sabi sa talatang 29, noon di tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya. Ang hirap isipin kung paano hindi pa rin sumusuko ang babaeng may karamdaman, lalo na sa kanyang kalagayan. Isa sa itinuturing na marumi sa batas ng mga Hudyo ay ang dinudugo. Kahit siya ay iniiwasan, hindi pa rin pinanghihinaan o nawawalaan ng pag-asa na makikita niya ang manggagamot at gagaling. Hanggang sa umabot na nga siya sa paanan ng dakilang manggagamot, ang Panginoong Hesus. Sa Exodo chapter 15 verse 26, sabi rito, He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I send on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. He is our Jehovah Rapha. Ano po ang matututunan natin dito sa talata? Totoo pala na dapat pumunta sa doktor. Or madalas sinasabi ng mga concern, why don't you see a doctor? Para di lumala yung sakit mo or para di ka magkasakit. Alam po ba ninyo na tama ito? Ipapakita ko po sa inyo. Sabi ng talata, carefully listen to the voice of the Lord your God. That's letter C or C. Do what is right in His sight, that's D. Obeying His commands, that's O. Keeping all His decrees, that's K. Bakit all decrees? Namimili kasi ang iba ng gusto lang nila gawin o sundin. Ano po ang napansin ninyo? Diba C, Doc? C, carefully, do, obey, keep. Kung ayaw mong magkasakit, C, Doc. Tama po ba? Naintindihan nyo? Okay. Para po sa di nakagets, watch nyo and review ulit itong video. Ang isang may karamdaman o ang babaeng dinudugo sa panahon nila ay dapat lumayo sa mga tao. Isang malupit na Jewish tradition na pumipigil para makasalamuha ang iba. Parang COVID-19 ito. Ang sino mang makahawak o madikit sa inupuan ng may sakit ay ituturing na rin isang marumi sa loob ng 7 araw at dapat mag-isolate or
mag-self-quarantine. Lalabahan din ang damit. Ang COVID-19 naman ay 14 days, dumoble pa. Hugas kamay at laba ng damit. Sa Leviticus chapter 15 verse 19 to 30, dito po binabanggit itong sakit ng pagdurugo. Hindi ko na po ito babasahin, kayo na ang magbabasa, ilista nyo itong talata. Leviticus 15 verse 9 to 30. You will discover, nasa Bible pala, itong protocol ng IATF. Paano kumilos ang faith ng babaeng may karamdaman? Tignan po natin. Pero sabi ni George Mueller, faith begins where man's power ends. Ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ulitin ko, ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Sa verse 27, itong sabi, nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa karamihan hanggang makalapit sa kanyang likuran at tinawakan ang damit nito. Ganito ang nasa isip niya, tiyak, gagaling ako, mahawakan ko lang ang kanyang damit. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya. Nagsimula lamang sa nabalitaan. At yan po ang number 1. Hindi lahat ng balita na ating nakikita o nababasa ay totoo. Kaya huwag po kayong pasa ng pasa na mga balitang hindi naman sigurado. Minsan, pag tinanong mo kung saan nakuha, ang sasabihin ay pinasa lang sa akin. Sa group chat, laging merong ganyan. Siguro, nagmamalasakit naman, kaya ipinasa. Kaso, nakakasakit lang ng ulo kapag hindi totoo. Itong sa babae ay iba. Mula ng mabalitaan ay kanyang pinag-aralan. Sana ganito tayo. Bago magpasa ng balita, dapat legit. Ito ang kanyang natuklasan. Nang palubog ng araw, dinala sa kanya ng lahat ang kanilang may mga sarit-saring karamdaman. At pagkapatong ng kanyang mga kamay sa bawat isa, ay pinagaling sila. Luke 4:40. Ngunit lalong kumalat ang balita tungkol kay Jesus at pinagkaguluhan siya ng napakaraming tao upang makinig at magpagamot ng kanilang mga karamdaman. Luke 5:15. Kumalat sa buong Judea at sa mga nakapaligid na lugar ang balitang ito tungkol sa kanya. Luke 7:17. Pagkatapos ito, nagtungo si Jesus sa bawat lungsod at nayon at sa mga lugar na iyon ay nangaral at naghahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa maraming espiritu at karamdaman. Kabilang dito si Maria na kung tawagin ay Magdalena. Itong demonyo ang pinalayas mula sa kanya. Ito ay sa Luke chapter 8 verse 1 and 2. Ang kwento po natin dito sa babaeng dinudugo ay nasa chapter 8 ng Luke verse 43 pa. Ngayon, kung positive or confirm ang balita, legit, anong inaantay mo? Tumayo ka at puntahan mo na itong nagpapagaling. Siyempre, sikat ang pupuntahan mo, expect heavy traffic and crowded. Kailangan ng tibay at tiyaga. Pangalawa, hindi lang nabalitaan, nakipagsiksikan siya. Matapos matuklasan na totoo pala, kahit hirap ang kalagayan, kailangan niyang makipagsiksikan para siya malunasan. Pinilit niyang malapitan ang Panginoon. Ang hirap pa naman kumilos kapag may sakit, di po ba? Dahil nakakapanglambot. At sa likuran lamang siya pumwesto. Napansin niyo rin ba? Marahil alam niya na nagmamadali ang Panginoon pati si Jairo na sumundo sa kanya. Malamang sumisigaw din ito na tumabi kayo.
Huwag kayong umarang, nagmamadali kami. Kaya wala siyang intensyon gambalain pa ang Panginoon. Kung sa panahon natin, sisimple lang itong babae kay Jesus. Kaya sa likuran lamang siya pumesto. Habang nakikipagsiksikan, ay inisip na ng babae na gagaling siya kapag nahawakan niya ang damit ng Panginoon. Pakinggan niyo po ito. Hindi siya pwedeng sumuko kahit mahirap dahil ang isip niya, gagaling lamang siya kapag nahawakan niya ang damit ng Panginoon. At hindi siya nagsalita kanino man upang walang makaalam. Itong pangatlo. Nahawakan. Lubusin na ang pananampalataya. Wala nang panahon para umatras. Nandoon ka na. Dahil naka-first move ka na rin, marahil natapakan pa ng ibang sumisiksik o nasaktan din itong babae para lang makahawak sa laylayan ng damit ng Panginoon. Bakit sa laylayan? Bakit hindi sa likod? Ba't hindi sa kamay? Ba't hindi sa buhok? Masyadong mataas kung dyan siya hahawak o hihipo. Tandaan natin, nakakapanglambot ang dinudugo itong karamdaman ng babae. Baka nga gumagapang na siya sa hirap. Sa lakas ng faith, alam ng babae na kahit mahawakan niya ang Panginoon, hindi ito apektado ng batas na magiging marumi ang Panginoon. Sapagkat sa dinami-dami ng hinawakan at pinagaling ng Panginoon, hindi siya nahawa. Sabi ni John Calvin, faith is like an empty, open hand stretched out towards God, with nothing to offer and everything to receive. Anong resulta? Ito yung pang-apat. Napagaling. After 12 long years, biglang lumakas at napatayo itong babae dahil naramdaman niya ang kagalingan na matagal na niyang inaabangan. Naniwala ang babae na kapag nahawakan lamang niya ang damit ng Panginoon, siya ay gagaling. Ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Sabi ni Santiago, maaaring may magsabi, ikaw ay may pananampalataya, ako ay may mga gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na wala ang iyong mga gawa. Ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Jesus saw their faith. Sila yung kasama ng paralitiko na mayroong pananampalataya. Kaya sumuko o hindi sila sumuko kahit hirap sila sa pagbuhat. Ito ay nasa Luke chapter 5, verse 20. Nakikita ang faith by work. Bakit napagaling? Dahil ang pangalawa, nasa kanya ang kapangyarihan. Nasa talata 30. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humawak sa damit ko? Napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoong Jesus, sapagkat maging sa kanyang pagtuturo ay mayroong kapangyarihan. Sabi ni John MacArthur, many people followed Jesus because they wanted to see healings or to receive the benefits of His miracles. But they had no interest in the repentance or self-denial. Hindi lang napansin ng mga alagad nang sabihin ng Panginoon na mayroong kapangyarihan na lumabas sa Kanya. Ganon din po sa atin. Marami na tayong nakitang kapangyarihan. Alam niyo ba, out of 39 miracles na ating pinag-aaralan, nasa 14 miracles na tayo.
na ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Merong mga naniwala na at merong pa rin more evidence pa. Alin ka sa dalawang ito? Ang tunay na pinagaling ay hindi na duling. Ulitin ko, ang tunay na pinagaling ay hindi na duling. Dapat hindi dalawa ang tingin. Kung ano ang tingin ng mga propeta at mga apostol, dapat tayo ganun din at hindi iba. Hindi dalawa ang nakikita. Napapatunayan ang otoridad kapag ito ay sinusunod. Sabi nga ng isang quote, obedience is the outward evidence of the true fear of the Lord. Ang Kristiyano dapat ay nabago. Dahil nababago ang mga buhay ng bawat tapat na nagtitiwala sa Panginoon. Paano lumapit sa Lord ang babaeng pinagaling? Sabi sa verse 30, dahil alam ng babae ang nangyari sa kanya, nanginginig siya sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatirapak sa harap niya at ipinagtapat ang buong katotohanan. Ang bawat nalalaman ay pinapahalagahan. Tignan natin ang tatlong ginawa ng babae ito. Una, nanginginig sa takot. Nakaranas siya ng isang himala sa tanang buhay niya. At sa isang iglap ay gumaling siya. Sabi nga sa English Standard Version, verse 29, and immediately the flow of blood dried up. She was healed. Very discomfort po kapag basa ang iyong suot. Dahil sa naranasang himala, sobrang pagkamangha ang kanyang naranasan sa Panginoon. Kaya ang pangalawa, nagpatira pa. Tumatanaw siya ng malaking utang na loob sa Panginoon. Kahit kaya na niyang umunat ng diretsyo, ay pinilit pa rin niyang buwaba bilang magpakumbaba. Pangatlo, nagtapat sa totoong nangyari. Wala nang maililihim pa sa Panginoon. Sabi nga ng awit 44:21, hindi ba't iyon ay malalaman niyo rin? Dahil alam niyo kahit ang mga lihim sa isip ng tao. Yung saloobin sa malayo ng mga eskriba at pareseyo ng pinagaling na paralitiko at maging sa babaeng marumi na pinatawad, nagsabi sa isip lang si Simon Pariseo. Ganon din po sa babaeng ito. Siya lamang at ang Panginoon ang nakakaalam ng buong pangyayari. Kaya isinalaysay ng babae sa lahat ng naroroon ang buong pangyayari. Ano po ang natutunan natin dito? Matapos nating maranasan ang himala ng kaligtasan, hindi sa mga gawa kaya tayo naligtas, kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. Tayo ay sumasamba at naglilingkod. Hindi lang doon natapos, ibinabahagi rin natin ang buong pangyayari sa ibang tao kung papaano naligtas. Bakit ang kaligtasan ang pamamagitan o sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus? Ito na po yung gospel. Hindi maliligtas ang ibang tao maliban marinig nila ang mabuting balita. Pakinggan nito mabuti. Ang Kristiyanong walang kwento na kagaya nito ay masasabing mga Kristiyanong walang kwenta. Ulitin ko, ang Kristiyanong walang kwento na kagaya nito ay masasabing mga Kristiyanong walang kwenta. Kung ikaw ay may kwento, pues ikaw ay may kwenta. Pangatlo, at ito ang huli, nasa Kanya ang kapayapaan.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Lumakad kang payapa, tapos na ang iyong pagdurusa, magaling ka na." Maraming pagkakataon na hinahanap ng tao sa iba't ibang kapamaraanan ang makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Pero ang sa dulo ay kabiguan pa rin. Paano pinayapa ng Panginoon Jesus ang kalooban ng babae? Tingnan natin. Una, tiniyak ang kagalingan. Ang sabi ng Panginoon, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, magaling ka na." Ang pangalawa, tinapos na ang karamdaman o kahirapan. Lumakad kang payapa, tapos na ang iyong pagdurusa. Ang Panginoong Sus, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay nito. Sa Juan 14:27, ang sabi doon, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo." Hindi ito tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaan mapagabag ang inyong kalooban o kaya'y matakot. Ano ang nauna? Naging anak mo na itong babae o gumaling siya? Nung sinabi pa lang ng babae sa kanyang sarili na gagaling siya dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, may faith na dito ang babae. At kanino niya inilagay ang faith? Sa Panginoong Jesus. Sabi sa John 1:12, "Subalit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos." Sino po ang mga anak ng Diyos? Yung lahat ng tumanggap sa Kanya. Yung lahat ng sumampalataya sa pangalan niya. Anong ginawa ng babae? Sumampalataya siya sa kapangyarihan ng Panginoon. At dahil doon, siya ay naging anak. Napansin niyo ang tawag sa kanya ng Panginoon, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Sabi ni Paul Washer, "A person isn't saved by repeating a prayer. They are saved by repenting of their sins and believing in Christ." Itong isang problema natin. Gusto natin na gumaya, sumunod, or repeat my prayer. Kaso hindi naman pala nag-repent. Paano magbabago o maliligtas ang ganyang tao? People on earth hate to hear the word repent. Those in hell wish they could hear it one more time. Kapag nagbago, siguradong totoong ligtas. Kitang-kita ang pagbabago sa babae kung papaano niya hinarap ang Panginoon. You can be sure the Holy Spirit never enters a man and lets him live like the world. Sabi ni A.W. Tozer, hindi pwedeng pumasok ang Espiritu sa atin at gagawin pa rin natin ang ginagawa ng mundo. Dapat po tayo ay nababago. Nababago ayon sa pagka-banal ng ating Panginoon. Minsan, kung paggaling lang sa karamdaman ang ating basihan ng kaligtasan, kawawa na tayo. Di na natin naunawaan ang dakilang biyaya ng Diyos. Marami po kong kilalang mga pastor na merong karamdaman at sa huling hininga nila, hindi po nila sinumpa ang Diyos. Pagkus nagpatuloy silang magtiwala dito. Yung iba nga sa kanila, ang sinasabi, Panginoon, papunta na ako sa iyo.
Si John Wesley, may sinabi rin, God isn't just interested in our salvation. He is interested in our wholeness. May pagbabago dapat sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, mga nanonood. Ano ang nagpagaling sa babae? Ang paghipo o pananampalataya? Ang paghipo ay gawa ng kanyang pananampalataya. Kagaya ng Bible reading, nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin po tayo, pumupunta tayo sa simbahan or sa church. Paano na ngayon? Bawal pa ang mass gathering. Alam niyo ba, bawat tahanan ay simbahan. Ang bawat tahanan ay simbahan. Magkakaroon ng pananambahan sa bawat bahay. Tawag namin dyan sa T40 ay simbahay. Gagawin ninyo ang mga ito dahil naniniwala kayo na ito ang gusto ng Panginoon. Ang pagbibigay ng tithes and offering, ikapo o handog. Ang dami na kaya ang hindi na nagbibigay ngayon. Halos mga kakilala kong pastor, yan ang kanilang sinasabi. Bumaba ang finances ng church. Di ba 650 ang ikapo ng 6,500? Or 800 ang 10% ng 8,000? Di mo naman yan pinaghirapan. Buti ka nga nabigyan. Yung iba, wala. Ito ang legit. Tignan niyo mabuti. Ang sabi, anak, ang dami mong pera para sa Shopee or panay bili mo sa online. Pero pagdating sa tithes and offering, wala. Bilang conclusion, sabi ulit ni Paul Washer, but a man who will not accept his illness cannot be healed. Gumaling ang babae dahil inamin niyang meron siyang karamdaman. At ang Panginoong Sus lamang ang pag-asa niya dahil nasa Kanya ang kagalingan, nasa Kanya ang kapangyarihan, nasa Kanya ang kapayapaan. Yan ang pinasyon ko. Sabi ni David Platt, our ultimate need is never physical. Kasi mamamatay din tayo. Hindi man sa COVID-19 o anumang karamdaman tiyak sa katandaan. It's always spiritual. Ito yung hindi mamamatay. Saan ka pupunta? Sa kaharian ng Diyos o sa kaparusahan ng Diyos? Paano mo ipapakita sa ngayon ang iyong pananampalataya? Handa ka bang makipagsiksikan o manindigan? Ano ang kailangan mo ngayon? Kaya mo bang ilagay iyan sa kamay ng Panginoong Hesus at ipagkatiwala sa Kanyang perfect timing? Samahan niyo po ko sa isang panalangin pangwakas. Tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. Papahirapan lamang namin ang aming sarili kung hindi ikaw ang uunahin. Wala kang katulad. Ika'y nag-iisa. Nasa iyo ang tunay na kagalingan, ang kapangyarihan at maging ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Mapapahamak ang tao na hindi sa iyo lalagay. Kaya tulungan mo kami na laging sa iyo umasa dahil ikaw lamang ang aming pag-asa. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, ang aming